Walang anuman. Mabuti kung nakapag-usap na tayo. Gusto talaga namin makatulong. Ano mo ba ang sinabi sa inyo ni Gary? May ibinigay siya sa aking site sa internet. Magugulat daw ako sa mababasa ko doon tungkol sa iyo, Danny. Nang tanongin ko siya kung ano yun, sinabi niya nakipag-sex ka raw sa ka-eskwela mo. Hindi po totoo yan. Sinungaling si Gary. Gusto nga namin marinig ang side mo. Nabasa mo na ba ang sinabi nung si Bianca tungkol sa inyong dalawa? Salamat po dahil hindi kayo agad naniwala, Brother Mercado. Hindi ko po tinignan ng webpage ni Bianca. Ano po bang sabi niya? Ha? Baba mo yung kamay mo para di ka mangawin. Grabe naman. At itong si Gary, bakit niya agad sinabi sa mga elder nang hindi? Huwag kang mag-alala, Danny. Sa tulong ni Jehovah, maaayos din ang lahat. Ano po sa tingin niyo ang pwede namin gawin? Ito naman ay magkahilan. Naisip namin na pwede niyong kausapin ang prinsipal. Meron siguro silang regulasyon kapag may estudyante inaagrabyado o sinisilahan. Pero alam mo, Danny, may napansin kami doon sa ipinost niya sa internet. Ano po, sabi niya kasi, nangyari daw yun isang Sabado ng gabi pagkatapos niyong manood ng season finale ng isang palabas sa TV na Hindi po totoo yun, Brother Mercado. tinignan namin ang listahan ng mga palabas sa TV at nakita namin na April 16 ipinalabas ang episode na yun. Tapos po, Naaalala mo ba, Danny, kung nasaan ka noong April 16? April 16, Circuit Assembly po noon. Nag-dinner pa nga kami ni na Joel, Brenda at Tito Jack. Pwede namin silang kausapin para sila ang magpatunay sa sinasabi mo. Daniel, ipaubaya mo ang lahat kay Jehovah. Lalabas din na totoo. Alam ko po, kaya lang pakiramdam ko, silang-sira na ako. Naalala mo ba, Dani, kung ano ang laging sinasabi ng papa mo? Kung lagi kang susunod kay Jehovah, pagpapalain ka niya. Salamat po sa dalaw. Kakausapin namin sina Joel at Brenda, saka kami makikipag-usap sa mga elder. Pag-iisipan ko rin po ang mga sinabi niyo, baka may maitulong ako. Magkita tayo sa pulong. Sige, Danny. Kita niyo na po, ma. Duda rin sila sa akin. Baka nga pati kayo eh. Anak, naniniwala sila sa'yo, pati ako. Eh ba't kailangan pa nilang idamay sina Joel at Brenda? At bakit kailangan niyo pang pumunta sa school? Huwag na po. Hayaan mo lang ang mga elder. Huwag kang masyadong mag-alala. Ipaubaya natin sa kanila ang mga bagay-bagay. Maghintay lang tayo ng ilang araw. May naiisip ako. Ayaw sa akin ng mga kabataan sa kongregasyon. Nawiwirdoan sa akin ng mga kaeskwela ko. Tapos ngayon, walang tiwala sa akin ng mga elder. Ano ba itong nangyayari sa akin? Danny, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa kwarto lang po ako.